Ang umagang walang ulam. Sumilip ang araw sa siwang ng bintana ng maliit na bahay kubo. Ang mainit nitong sinag ay marahang gumising kay Aling Rosa. Naginat siya na may ngiti sa kanyang mukha, handa nang magsimula ng bagong araw. Tahimik siyang nagpunta sa kusina. Nagpaplanong magluto ng masarap na almusal para sa kanyang dalawang anak, sina Maya at Ben. Ngunit nang buksan niya ang kanilang maliit na aparador ng pagkain, nawala ang kanyang ngiti. Walang laman ito. Tiningnan niya ang kaldero ng kanin, wala ni isang butil na natira. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ano ang kakainin ng kanyang mga anak? Sakto namang pumasok sa kusina ang 7 taong gulang na si Maya. Medyo magulo pa ang buhok dahil sa pagtulog. "Magandang umaga, nanay. Anong almusal? Gutom na po ako," masiglang sabi niya. Nanlalaki ang mga mata sa pananabik. Lumuhod si Aling Rosa at niyakap ng mahigpit ang anak. "Magandang umaga, anak. Mukhang nagloloko sa atin ang ating munting kusina ngayong umaga." Walang laman ang mga aparador, malambing niyang sabi. Pilit na pinapasigla ang boses. Nawala ang matamis na ngiti ni Maya. "Walang laman? Pero gutom na po talaga ako, nanay." Narinig sila ng 10 taong gulang na si Ben na kararating lang. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ng kapatid. "Huwag kang mag-alala, Maya. May maiisip tayo. Laging may paraan si nanay." Tiningnan ni Aling Rosa ang kanyang mga anak. Puno ng pag-aalala at pagmamahal ang kanyang puso. Hindi niya hahayaang magutom sila. Bigla may pumasok na ideya sa kanyang isip. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bintana patungo sa kanilang maliit na hardin sa likod bahay. "May ideya ako," anunsyo niya. Puno ng bagong sigla ang boses. "Maaaring wala tayong pagkain sa loob ng bahay, pero mayroon tayong kayamanan na naghihintay sa labas. Maging mga garden explorer tayo ngayon." Na-curious si Maya. "Garden explorers? Ano po yun?" "Ibig sabihin, mag-adventure tayo sa ating sariling likod bahay para maghanap ng mga sangkap para sa ating almusal," paliwanag ni Ben na nakuha ang plano ng ina. Kinuha niya ang isang maliit na basket na yari sa nilala mula sa sulok. "Ako ang magiging chief explorer." Natawa si Aling Rosa. "Tama, Ben, ikaw ang bahala sa basket. Maya, ikaw naman ang ating official spotter. Ang mission mo ay hanapin ang mga pinakahinog at pinakamasarap na gulay. At ako ang magiging head chef na gagawing isang piging ang ating mga kayamanan." Nang maitalaga ang kanilang mga misyon, ang 3 explorer ay nagmarcha palabas sa sikat ng araw. Hindi malaki ang kanilang hardin, ngunit ito ay malago at luntian na may pagmamahal na inaalagaan ni Aling Rosa araw-araw. May mga hanay ng madahong pechay, mahahabang tangkay ng tanglad at ilang puno ng kalamansi na may maliliit at bilog na berdeng bunga. "Tingnan nyo, nanay! Tingnan nyo!" sigaw ni Maya na nakaturo sa isang baging na gumagapang sa isang kawayang trellis. "Ang haba ng mga sitaw. Pwede po ba nating kunin?" "Magaling na paghahanap, aming expert spotter." Papuri ni Aling Rosa. Maingat niyang kinuha ang ilang mahahabang berdeng sitaw at inilagay sa basket ni Ben. Tamang-tama ang mga ito. Samantala, si Ben naman ay nag-iinspeksyon sa mga tanim na kamatis. "Nanay, ang pula at kintab na mga kamatis na ito. Parang maliliit na hiyas," bulalas niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang ilang hinog na kamatis, tinitiyak na hindi ito magasgasan. "Magaling, Chief Explorer Ben. Idagdag mo sa ating koleksyon," sabi ni Aling Rosa. Nagpatuloy ang kanilang adventure. Kumuha sila ng isang dakot ng sariwang dahon ng pechay, bumunot ng ilang sibuyas na mura mula sa lupa, at nakakita pa ng isang maliit na berdeng papaya na nakabitin sa isang mababang sanga. Tuwang-tuwa si Maya nang payagan siya ng kanyang ina na kumuha ng ilang bunga ng kalamansi. Ang kanyang maliliit na kamay ay maingat na pinihit ang mga ito mula sa tangkay. Habang napupuno ang kanilang basket, napalitan ng pananabik ang pag-aalala ng mga bata na walang almusal. Hindi lang sila nangangalap ng pagkain. Sila ay lumilikha ng kanilang pagkain ng magkakasama. "Napupuno na po ang ating basket, nanay," sabi ni Maya, na sumisilip sa loob.
Ano po ang gagawin natin sa lahat ng ito? Misteryosong ngumiti si Aling Rosa. Makikita nyo, may secret recipe ang head chef. Ngayon, para sa ating huli at pinakamahalagang sangkap. Dinala niya sila sa isang sulok ng hardin kung saan nakatayo ang isang maliit na kulungan ng manok. Sa loob, ilang manok ang malumanay na nagpuputak. Inabot ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa mga pugad at kumuha ng 3 sariwa at mainit-init pang itlog. Itlog! Sabay na sigaw ng mga bata. O, isang regalo mula sa ating mga kaibigang manok, sabi niya. Maingat na inilalagay ang mga itlog sa basket. Dala ang kanilang basket na puno ng kayamanan, bumalik ang pamilya sa kusina, nagliliwanag sa pagmamalaki ang mga mukha ng mga bata. Sila mismo ang nanghuli ng kanilang pagkain. Hinugasan ni Aling Rosa ang lahat ng gulay. Ibinigay niya kay Maya ang gawain na hugasan ang mga dahon ng pechay sa isang palanggana ng tubig, habang si Ben naman ang naatasang pigain ang katas mula sa kalamansi. Si Aling Rosa mismo ang nagsimulang maghiwa ng mga kamatis, sibuyas at sitaw. Ang kusina, na tahimik at malungkot kanina lang, ay ngayon ay abala sa masayang gawain. Nagpainit si Aling Rosa ng kawali na may kaunting mantika. Una, ginisa niya ang sibuyas hanggang sa maging mabango. Pagkatapos, idinagdag niya ang mga kamatis at niluto hanggang sa lumambot. Inilagay niya ang sitaw at papaya, hinalo ang lahat. Nagsimulang pumuno sa hangin ang masarap na amoy. Wow! Ang bango po, nanay, sabi ni Ben na huminga ng malalim. Sunod, binasag ni Aling Rosa ang 3 itlog sa kawali at hinalo kasama ang mga gulay. Sa huli, idinagdag niya ang mga dahon ng pechay at isang patak ng katas ng kalamansi. Ang simpleng ulam ay mukhang makulay at talagang mabango. Habang niluluto ang vegetable scramble, naalala ni Aling Rosa ang isang maliit na supot ng natirang kanin mula 2 araw na nakalipas. Hindi ito sapat para sa isang buong pagkain, ngunit perpekto ito para sa paggawa ng sinanggag. Mabilis siyang naghiwa ng bawang, pinirito hanggang sa maging golden brown at inihagis ang lumang kanin sa kawali. Ang aroma ng bawang ay pumuno sa silid na lalong nagpagutom sa lahat. Hindi nagtagal, handa na ang almusal. Hinati ni Aling Rosa ang sinangag at ang makulay na vegetable scramble sa 3 plato. Walang karne, walang isda, ngunit puno at masigla ang mga plato. Umupo sila sa kanilang maliit na mesang kahoy. Bago sila kumain, hinawakan ni Aling Rosa ang mga kamay ng kanyang mga anak. Magpasalamat tayo sa Panginoon para sa pagkain ito, malambing niyang sabi. Salamat po sa aming maliit na hardin na nagbibigay sa amin at sa aming mga kamay na nagtulungan upang ihanda ang pagkain ito. Yumuko sina Maya at Ben at bumulong ng kanilang pasasalamat. Sa kanilang unang subo, nanlaki ang kanilang mga mata sa tuwa. Malutong ang mga gulay, malambot ang mga itlog, at ang pahiwatig ng kalamansi ay nagbigay dito ng sariwa at maasim-asim na lasa. Ang sinanggag, ang perpektong kapareha. Nanay, ito na po ang pinakamasarap na almusal, deklara ni Maya na puno ang bibig. Sumang-ayon si Ben. Mas masarap po ito dahil tumulong kami sa paggawa. Napuno ng kaligayahan ang puso ni Aling Rosa. Ang makitang masayang mukha ng kanyang mga anak ang pinakamalaking gantimpala. Hindi sila mayaman, ngunit mayroon sila sa isa't isa at mayroon silang hardin na isang biyaya. Noong umagang iyon, natutunan nila ang isang mahalagang aral. Natutunan nila na kahit na mahirap ang mga bagay, makakahanap sila ng mga solusyon kung magtutulungan sila. Natutunan nilang maging mapamaraan at malikhain sa kung anong mayroon sila. Pinakamahalaga, natutunan nila na ang pinakamasarap na pagkain ay hindi palaging ang pinakamahal. Ang pinakamasarap na pagkain ay yaong ginawa ng may pagmamahal, ibinahagi sa pamilya at tinimplahan ng pasasalamat. Mula ng araw na iyon, sina Maya at Ben ay naging opisyal na maliliit na katulong ni Aling Rosa sa hardin. Dinidiligan nila ang mga halaman, tinatanggal ang mga damo, at sabik na nag-aabang ng mga bagong gulay na sumisibol. Ang umagang walang ulam ay naging isa sa kanilang pinakahindi malilimutan, isang umaga na hindi lang pumuno sa kanilang mga tiyan, kundi pati na rin sa kanilang mga puso na nagturo sa kanila na ang mga biyaya
ay matatagpuan sa pinakasimpleng mga bagay, sa kanilang sariling likod bahay. At tuwing sila ay uupo upang kumain, lagi nilang naaalala na magpasalamat sa pagkain sa kanilang mesa at sa pamilyang kasama nila itong ibinabahagi. Salamat sa panonood ng aming kwento. Sana ay nagustuhan ninyo. Kung nag-enjoy kayo, paki-like ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na kwento. Hanggang sa muli!